Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong article published by Abante. Pahayag ni Senator Ping Lacson laban sa isang Supreme Court Justice. Title, Ping Lacson kinontra ang Supreme Court Justice sa unprogrammed budget. Nanindigan si Senate President pro tempore Panfilo Lacson na konstitusyonal at mahalaga ang unprogrammed appropriations sa Special Purpose Fund ng pambansang budget basta't mahigpit itong sumusunod sa mga safeguard o tatlong special provision sa ilalim ng General Appropriations Act. Reaksyon ito ni Lacson sa sinabi ni Supreme Court Justice Ramon Paul Hernando na ang pagsasama ng unprogrammed appropriation sa GAA ay unconstitutional at repugnant. So, ito ang saktong pahayag ni Senator Lacson. With all due respect to Justice Hernando, unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund is necessary to augment certain items under the regular budget as long as the same strictly complies with the three special provisions under the GAA, namely A. There is an excess non-tax revenue collection. B. There is an accompanying or new revenue measure. And C. Approved loans. Yan ang payag ni Lacson. Further, sabi niya, only the President may approve such augmentation due to some justifiable reasons in order to fully implement specific programs, activities, and projects clearly identified therein. Bilang mahigpit na tagabantay ng kaban ng bayan, binigyan din ni Lacson na naging controversial and legally infirm ang unprogrammed appropriation sa 2024 GAA dahil sa dalawang provisions na isiningit sa Bicameral Conference Committee. Kabilang dito ay ang mga government-owned and controlled corporations tulad ng PhilHealth Corporation at mga foreign-assisted projects. Okay. So, usaping 2024 budget ito ang Kasi ang mga maestrado ng Korte Suprema, doon sa desisyon nila sa PhilHealth na ibalik ang 60 billion na pundo kinuha ng national government, marami sa kanila ang nagbigay ng mga kangkaring opinion. So ito na ang isa sa mga kangkaring opinion ni Justice Paul Hernando na hindi pwede yung magsingit-singit ka pa dyan ng maglagay pa ng unprogrammed fund. Unconstitutional yan. Yan ang kinontra ni Senator Lacson. Ano ba? Si Senior Associate Justice Marvin Lionen, sabi niya, ang buong 2024 GAA ay unconstitutional dahil sa ginawa ng Pangulo na nagbigay ng Certificate of Urgency sa budget na wala namang basihan. So, ang tanong, sino ba ang mas marunong sa constitutionality ng isang batas? Kasi yung GAA, batas yun. Ang isang senador na hindi naman abogado o ang isang maestrado sa Korte Suprema. Di ba? So, with all due respect to Senator Lacson, talagang mas paniwalaan ko
ang Korte Suprema na maestrado na nagsabing unconstitutional, hindi pwede yan. Wala na lang unprogram fund yan. Actually, itong na-monitor ko itong 2026 national budget. Ang mga minority congressmen and minority senators gusto nilang matanggal ang mga unprogram funds. Kasi nga, unprogram, walang pundo. Kaya tayo nagkaluko-luko itong flood control projects dahil yung 23, 24, 25, daming sinisingit yan. Wala namang klarong pundo. Approve ng presidente, walang pundo. Ang ginawa, yan. Nasilip ang PhilHealth. Uy, may 89.9 billion dyan. Kunin. Nasilit ang Philippine Deposit Insurance Corporation. Laking pera ninyo dyan. Kunin namin yan, 107 billion. Ganon din, GSIS, SSS, kuha ng kuha para punduhan ang mga unprogrammed budget o unprogrammed fund. Kaya, nagkaroon ng anomalya sa flood control. Kung gusto natin, opinion ko lang ito, kung gusto natin ng malinis na budget, wala ng sources of corruption, dapat lang mawala ang mga unprogrammed fund na yan. Puros program na lang. Yun ang tingin ko. Sabi ni Lacson, pwede daw. Kung, mayroon pa siyang kung, yung may, may 3 provisions na kung susundin ang 3 provision, pwede. Itong administrasyon na ito, hindi nga marunong sumunod eh. Bendelo palagi. Kaya mas mabuti, huwag na lang. Siguro, kung may matino tayong presidente na handang sumunod sa nakalagay sa batas, baka pwede. Right now, itong administrasyong ito, I'm sorry opinion ko lang ito, mahilig sa bendelo. Kaya mas mabuti, wala na lang unprogrammed funds, tanggalin na lahat. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video na ito. Angkol ang natagaan na mo gyero. Salamat kayo. So, muna ni ang panimalay ni Angkol. So, muna ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na mo gyero. So, mga silupin lang o mga trapal in town. So muna ni ang iyang mga atop nga silupin lang ug muna ni ang ilang pagpuyo. Nga isaragani ang ilang kaldero ug makita gyud namo nga lisod gyud ang ilang pagpuyo gyud. So karon nga matagaan namo si ang Kulogero, maka-atop na gyud siya. Dito patuloy tayo. Karon human na gyud sa pag-atop, so napulian na gyud tong atop ilang ante og angkol nga mga silupin lang og karon maayo na gyud nga tan-awon. So gawas nga nabalayan sila, naapod mi ihatag sa ilaha. Karon human nabalayan silang angkol, so naa pa gyud namo itabang sa ilaha. So
muna ni auntie nga gasa nga among ihatag sa inyo auntie nga tabang. So abri auntie. So muna na ang tabang ilang auntie ni Angkol. Para nga makita po ninyo ang sulod. Salamat din kayo. Mga plato, sudan, noodles, kape, gata, bugas. Habol, mga sanina, bag sa eskwela, mga gamit, mga sanina. Sige, salamat tol. Sige. So, muna ni kutsara, plato, baso, ug mga sudan, og sentral, bugas ang nahatag ilang angkol og mga sanina. Unsa inyong ikasulti kol nga karon nabalayan mo og natabangan pud mo sa inyong mga pagkaon? Salamat kay naghatag sa mo ang ani. Balay mi. Tabangan mi nila. Okay, may pasalamat nga wa namo damha karong adlaw ni abot ra gyud ang panalangin nga tagaan mi og sin nga ayuhan among balay nga